Magandang araw kay Ma'am Mayan. Ma'am Mayan, Dilema. So ito po yung mga pa-previous natin, ma'am. At ito na rin po yung full video tutorial natin sa ating sewing machine na in-order sa ating TikTok, ma'am. Okay, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Mato Sewing Machine, same name sa aking TikTok account po, ma'am. Okay? So unang step po, ma'am, at proper ng ating pag-set up sa ating sewing machine. Ito po yung ating transformer po, ma'am, at isasaksak natin dito. Okay, so ito naman pong wire natin na kulay black. So dito po natin yan isasaksak, ma'am Mayan Dilema. Ayan. So ito naman po, ma'am, is dito natin yan isasaksak po, ma'am. Ayan. Okay, ang tamang proper ng paglalagay ng ating sinulid po, ma'am, dito po yung stick natin dito, ma'am, at dito po natin siya ilalagay, ma'am. At ganito po siya, ma'am. Ayan. Then, kailangan po, ma'am, yung pressure foot natin, ma'am, maitaas natin yan, ma'am. Ayan. Ito, itataas po natin yan, ma'am. Para po, yung paglalagay natin ng sinulid, sagad sa lahat ng indicator po niya, ma'am. Ayan. Pataas po siya. Then, may hook po tayo doon, ma'am, na hindi natin nakita. So, kailangan po natin yan itaas. Ayan. So, isasabit natin ganito. At kung titingnan nyo po, may mga arrow, ganito kaganda siya. May mga indicator arrow para sundan natin yan. Ayan. Then ipapasok natin sa butas ng karayom. Ang proper way ng pagpasok ng butas sa karayom, yung sinulid natin, papunta po doon, ma'am. Doon sa likod, ha. Kasi yun po yung tama po, ma'am. Kasi nandito yung butas sa harapan, sa likod naman yung isang kabilang butas niya po, ma'am. So, okay po, ma'am. So ayan na po siya, ma'am. Ipapasok ko na po sa butas ng karayom. Ayan po siya. Okay? Then, pag naipasok natin sa butas ng karayom, itataas natin yan ulit. Then, i-open natin ito, ma'am. So, ito po yung ating bobbing. Ito po siya, ma'am. Ayan. Ang proper way ng pupundo natin ang bobbing, ma'am, para makita nyo po, ma'am, kasi pupunduan po natin ito, ma'am, tatanggalin muna natin ito, ma'am. Ang importante, nakita nyo po siya, ma'am. So, dyan po tayo magpupundo ng sinulid, ma'am, ha? Ayan. Okay. Kukuha po tayo ng sinulid para makita nyo po na ito po ay nagpapangsyon. Okay. So, ayan po, ma'am. Ayan po, ma'am. Itatali ko po yung ating sinulid na nasa sahig. Ito po yung sinulid ko. Saan po ako kumuha ng sinulid? Kasi malaking sinulid po yung ginamit ko para makapagpundo po ako ng sinulid. Ito po siya, ma'am. Ayan. Ayan po yung sinulid ko. At itinali ko na po siya pataas dito sa may bobbing natin, ma'am. Ayan. Okay. So, itutulak ko lang po dyan at pipindutin ko po ito, ma'am. So, kung gusto niyo po high speed, pwede niyo po ito bilisan, ma'am. Ayan. So, depende na po sa inyo, ma'am, kung gaano kadami yung i-refill yung sinulid sa ating sewing machine po, ma'am. At kung may mga concern po kayo, wag po kayo mahihiya mag-PM sa akin at mag-message. Okay? So, ayan po. Then, ilalagay po natin yan doon sa ating bobbing holder. Saan po yung bobbing holder natin, ma'am? Ito po siya, ma'am. Ayan. Panoorin nyo lang po yan, ma'am. Kasi napaka-basic lang po yan pag yan ay napanood nyo. Okay? So, ayan po siya, ma'am. Ganito po yan. Ilalagay natin siya. Ayan. Ang proper way po niya, ma'am, is hanapin nyo po yung sinulid nyo. Ang paglagay po dito, vice versa po siya. Pwedeng ganyan. Pwede rin ganito, ma'am. Ayan. Wala pong problema kung anong position. Basta may ilagay nyo po dyan, ma'am. Then pagkatapos naman po nyan, ma'am, meron po tayong hiwa dito na maliit na makikita nyo po siya, ma'am. Ayan. Ayan po yung sinasabi ko. So, yan po yung indicator niya po, ma'am. Ayan. Sasabit nyo po siya doon, ma'am, ng pinakamaayos. Ayan. So, pagkatapos po niyan, okay na po yan. So, siyempre, maglalagay po tayo ng sinulid sa itaas. Hindi pwedeng hindi tayo maglagay kasi hindi po tayo makakatahi. So, babalik po tayo sa paglalagay ng sinulid, ma'am. Ayan po siya, ma'am. Ayan. Ilalagay natin yan ulit. At ito naman po siya. Okay, so step 1. Then, step 2. Then, yung hook, itataas natin siya. Step 3. Then, step 4. Ayan po siya, ma'am. Ayan. Okay. So, ganyan po siya kadali, ma'am. Grabe. Napakadaling gamitin itong Janum natin, ma'am. Then, ipapasok natin sa butas ng karayom.
Ayan po ma'am, naipasok ko na po sa butas ng karayom. So wag niyo po kakalimutan iikutin ito at hawakan yung sinulid ng galing sa karayom kasi pipikapin niya po yung sinulid sa ilalim. So ayan po silang dalawa ma'am. Pwede niyo po yan i-zoom para makita niyo po silang dalawa. So hinihila ko po ng dahan-dahan yung kaliwang kamay ko galing sa karayom para ito na po yung sinulid natin dalawa. Ayan, so ganyan natin siya. Ilalagay natin ito ma'am. At siyempre maglalagay po tayo ng tela. Titingnan natin kung gaano ka-solid itong sewing machine natin. Okay? So ite-testing natin yung lahat ng design ng ating sewing machine. Ayan. Yung number 1 pang manipis po yan ma'am. Okay? Pupunta po tayo sa number 1 muna. Ayan. Number 1 stitch pang manipis po yan ma'am. Ayan po siya ma'am. Okay? Yung para sa mga cotton number 2. Ayan. Yung para sa mga maong number 3. Ayan. So lahat po yan ipapagawa natin sa kanya ma'am. Okay. Ayan. So i-check muna natin ma'am yung talagang nagawa ng ating sewing machine. Yung pang manipis, pang cotton, yung pang maong hindi pa po natin siya nagawa kasi papakita muna natin ito sa iyo. So ito po siya ma'am. Pang manipis po yan, then pang cotton naman po dito ma'am. So ayan po yung sa ilalim. Napaka-solid po siya ma'am. Okay? Then isusunod naman po natin dyan, kung sakaling gusto nyo po kumuha ng pang maong stitch, so yun, hanggang sa mga zigzagger po niya, is pwede nyo po siya gamitin. Okay po ma'am? So ayan. Then ito na po siya ma'am, ayan. Pang maong stitch, ayan. Then reverse, atras, abante. Okay? So napaka-smooth po ng takbo ng ating sewing machine. So yung pang maong po ma'am, hindi pwede yan gamitin sa pang mga maninipis kasi para lang po yan sa pang maong. Okay? Then gawin na naman natin yung pang zigzag niya. Ayan, may double stitch pa po yan ma'am. Double stitch yung pang maong na back to original na panahi pang baston tawag nila dyan. Okay? Then sunod naman po natin yung pang-aging. Ayan, pang-aging po yan ma'am dito sa mga laylayan ng tela. Yan po yung gagamitin nyo ma'am. Para po makita nyo po na napaka-solid po yung sewing machine natin. Ayan. Okay? Then isunod naman po natin yung B-shape para sa mga garterized. Tatlong klase po yan ma'am. Number 6, number 7, number 8, number 9. Ayan. Yan po yung mga iba't ibang klaseng B-shape natin na pwede natin gamitin sa mga underwear, mga bra, tsaka mga stretchable na tela. Ayan. So grabe ka solid siya ma'am. Ang ganda talaga niya ma'am. Okay? Then gagawa po tayo ng button holder po niya ma'am. Ayan. Yung button holder natin, zigzag muna na tayo ng normal. Ayan. Okay? At yung pinakamalaking zigzag po niya ma'am. Ayan. So ayan po siya ma'am. Makikita niyo po talaga na napaka-astig po at napaka-solid ng ating sewing machine. Ayan. So ayan na po siya ma'am oh. Napakaganda talaga siya ma'am. Okay? Then gagawa po tayo ng button holder natin ma'am para makita niyo po kung paano po tayo gagawa ng button holder. Ayan. Solid na solid talaga to ma'am. Button holder. Ayan po. Step 4 muna tayo tsaka step 2. Ayan kasi lock lang muna siya ma'am. Okay? Then punta tayo sa number 1 para umabante po siya. Okay? Yung pagpunta natin sa number 1, balik tayo sa step 2 or step 4. Then punta po tayo sa number 3 para matapos siya po yung button holder natin ma'am. So ito na po siya ma'am. Ayan. Pakita ko po sa inyo ito ma'am ha. Napaka-solid talaga at napakaganda. So ayan po siya ma'am. Grabe. Ang solid talaga nitong stitches natin ma'am. Ayan. Kita nyo po siya ma'am. Ganda po ng ating sewing machine. Ayan. So, maraming salamat sa iyo ma'am. God bless and more power po ma'am.